guys! Welcome sa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review. At ngayon po i-review natin ang Running Man Philippines. Pero bago pong lahat, huwag niyo po kalimutang i-share po ang ating video at i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Mayroon pa tayo sa pang Facebook page na lumalabas ang inuman sessions at what's news sa facebook.com/fpsmedia.ca. At meron tayong YouTube channel at Twitch channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dalaw po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. So, yun, kasama ko natin ngayon. Yo, yes. Eric at Sigama para pag-usapan. Yo. Yo. Running Man Philippines. Yo. Gumagano'n eh. Yan, ako po si Kuya Kim. Hindi, joke lang. So yun, pinalabas na this week yung first 2 episodes nung Running Man Philippines. Kung matatandaan nyo, ni-live natin to bago siya lumabas yung yung nag-trailer na ba siya nun? Hindi. May trailer na. Pinakalala pa lang yung naka. Pinakalala pa lang ata yun. Usapan natin. Oo nga, pero may trailer na yun. Pero wala pa sila sa Hindi pa sila nag-shoot nun. Yung parang sino-sino lang yung mga characters na, yung mga artistang gaganap dun sa spin-off ng Running Man Philippines. And kahapon pinalabas yung unang episode and kanina di alam ng mga tao. Kailan ba tayo? Nung Sabado, September 3. Yes, At tamba September 3 nung Sabado. Tsaka September 4 nitong linggo. So technically, actually katatapos lang nung second episode nung ni-record natin tong review. And ang paghahandang ginawa natin, pinanood din natin yung first episode ng original na Running Man series sa sa Korea. And then tinignan natin ano na ba yung pwede natin pagkumpara. And let's start dun sa mga napansin natin. Ikaw, ano yung una-una mo napansin at talagang di natin maintindihan bakit gano'n yung nangyari? Sa akin, yung screen. Yung sa screen nung sa may live stream sa YouTube. Yung unang episode kasi niya, hindi ko alam, sinabay siya dun sa back to back daw siya with Pepito Manaloto. Yung Pepito Manaloto, naka full screen naman dun sa at least 1080p, di ba? Hindi, 720 talaga yun from Pepito dun sa 720. Pero naka full screen dun sa may na yun. Then nung natapos na yung live stream. Sorry, hindi kami nanonood sa TV. Sa live streaming kami. Live stream lang. Yung sumunod doon ay yung Running Man Philippines na. Yung mga introduction, yung yung tawag dito. Parang trailer, mini trailer, mga ganun. Okay, tapos pagdating doon sa mismong palabas na, bigla siyang lumiit ewan ko. Kumbaga sa 720, lumiit siya kumbaga sa 1080, lumiit siya ng 720. So, pero, 720 yun. Ini-stream nila ng 720 yung Yes, oo. Okay, pag sinabi nating 720, yun yung vertical height ng video. Sabihin, merong 720 pixels. And kahit kami dito sa FPS, ang ginagamit natin ay 1080p. Sabihin, vertical niya is 1080. 1080 pixels ang height. So, ang laki ng pinagkainan kasi halos 1/3 nung sukat all around yung iniliit niya. Pero 720p na yung 720 pixels na yung kanyang height. Tapos niliitan pa. So parang lumabas siya na parang 480 na lang kasi ganun yung bawas eh. Pero widescreen. Pero oo. Pero baka binasa nila dun sa mga TV, sa baka isang isang input lang tapos pag isang source lang yung pang live stream tsaka yung pang TV. Hindi. Kasi pwede mo yung katulad ng ginagawa natin dito sa studio, pwede mo i-manipulate yun. Bawa, kung ang yung video na pine-play natin, like for example, yung, di ba, minsan pag may naka-live tayo, merong si Zim na isa-send sa ating video na ipe-play natin. So yun, ano pa rin, 1080 pa rin. At
ang yung 24 oras, yung balitang hali, pag nila livestream nila 1080 yun. Ay, sa bagay, pagdating ng second episode, nag-1080 na sila. Hindi pa rin. 720 pa rin yun. 720 pa rin, pero wala na yung Wala black na yung black sa gilid. 720 So, pa rin. it's either na merong sigurong technical, ewan ko, wala ako dun eh. Pero ang ano natin is yung maybe naka-affect yung back-to-back with Pepito Manalo. Baka mamaya magkaiba yung sizing. Ewan natin, hindi natin masasabi. Pero yun yung isa-isa nating napansin kasi unusual. Sobrang unusual kasi mayroon kang itim sa yung mga palabas natin maintindihan ko na square lang yun tapos sa gilid yung itim. Pero yung buo widescreen tapos pinaliit. Oo, tapos yung logo ng GMA nasa labas. Naka-overlap. So, it's either may technical ba? So, hindi natin siya i-judge doon. Kasi nabawi naman yung second episode dahil wide na ulit. Nawala na yung issues with siguro napansin pero hindi na lang dahil naka-live hindi na retoke or something pero hindi natin i-judge doon kasi matutuklasan nyo na meron silang in-between doon sa mga commercials na naka-widescreen. Sa TV commercials yun regular. Pero nanood ka sa live stream medyo maguguluhan ka. Medyo magulo tapos parang may aabangan kapag bukod dun sa pinaka mismong palabas. Na yun yung pag-uusapan natin. So, napanood natin yung first episode. Ano ba yung impression natin dun sa pagpapakilala dun sa mga cast? Right off the bat, merong mission na kailangan nilang i-decode na binigyan sila ng papel. Papel. At nandoon yung mission, merong konting instruction na riddle na kailangan nilang masagot. Dito nag-shine yung ilan sa mga characters. Unang-una ay si Mikael Daes. Yes. Dahil knowing him, do sa mga dati niyang mga vlogs medyo gamer to eh. Medyo gamer. And ako sa tingin ko, siya yung isa sa mga talagang fan at nakakaintindi ng Running Man dahil sa mga expression niya kapag ito yung game, ito yung iba yung excitement niya na, kasi minsan nahuhuli natin sila parang inaarte lang yung lalo na yung first bit. Pero nung actual game na, nakita natin talaga yung talagang nila, yung demeanor nila. Yung tawag dito, yung nila, yung gusto nila talagang competitiveness nila. Talaga naglalaro sila. Pero dito kasi makikita mo sa galaw ni Mikael na alam niya yung core ng game. Una, siguro later natin discuss. Pero yung mga, alam niya yung mechanics, alam niya yung dapat gawin, at alam niya yung magiging kasi bisan pag nakita niya yung props, papalapak na yun. Kasi alam niya yung game na yun. So, right off the bat, yun nga, nasagot ni Mikael yung isa sa mga riddle na parang digital clock, tapos nandun yung longitude and latitude. Okay yun. Ang problema ko dito, unlike dun sa Running Man sa Korea, kahit pa paano, ilalabas kung paano na-decode yun ng mga iba pang 7 members. Parang ang pinapakita tuloy dito, parang ang lumalabas, hindi nila na-decode, tinuro na lang sa kanila. Mga ganon. Kasi hindi na natin din nakita. Bigla na nakita natin si Buboy. Nasa airport na siya, di pa niya nasasagot yung code eh. Yung iba na pinakita naman na na nagpatulong sila. Siguro, yes. dahil sa sinubukan nilang pagkasyahin sa isang episode yung mga yun. Kaya nawala yung ibang mga scenes na dapat ikasama. Yun yung tama ka doon. Pero, di ba nga, pinag-uusapan natin, meron silang mga elements na katulad yung mga vlog section na technically commercials. Tapos alam naman natin na yung pinapading nila yung episode na hindi siya matatapos dito sa unang episode. Yes, Mag-i-spill over pa siya sa second episode. So ang daming nasayang na opportunities. Sana kung ganun yung ginawa nila, mag-upload man lang sila ng ng full talaga yung really. Kasi sa TV makikita mo kasi na napakarami talagang commercials. Ang tagal ng ang tagal ng gap nung halos 4 minutes ang isang gap. Kulang 5 minuto actually. Marami manonood eh. Yun nga ang mali dito kasi pagka maraming commercial, syempre may kikitain yung network. Yun yung talagang dito kasi kailangan kumita ng network. Yes. Pero ang problema kasi yung pagputol nila ng bit, alangan. Alangan nga, oo. Na parang hindi ka makakonect doon sa susunod.
Ang maganda kasi, tapusin mo na yung unang bit, tapos mag-commercial break, introducing the second bit. Pero hindi. Nasa kalagitnaan ng laro. Yan, nasa ng laro. race o ng mission, pero bigla kang mapuputol. Papunta doon sa susunod. At sa live streaming, yung gap na yon pinalitan ng commercial vlog ng Running Man. Running Man din yung gumawa, yung ano rin ang gumawa nun. Ano ba, ano yung nasa luggage doon ni para sa mga Liza De Castro. Para sa mga sa live stream viewers, parang nakakagulo kasi ano ka na dun parang matawag word, immersion. Immerse ka na dun sa scene na yun, tapos biglang, ay, nagpalit ng scene, ano nangyayari? Oo. Kasi parang aabangan mo rin yung mga ginagawa nilang commercial na yun, yung mga mini vlogs na yun na nasa loob kasi tawag dito, may istorya din kahit papaano Kaso nga, bigla niyo lang puputulin. Dahil i-feed na yung live na nakasabay sa TV. At minsan, putol pa. Oo. Parang alangan yung pagpasok. Yung sa second episode pa rin naman yun. Pero sa second episode na yun, yung bandang dulo, medyo alam ko parang nabawasan kasi meron na parang isang natapos na hulaan na biglang ito na yung... Hindi nga naabutan yung explanation ng mechanics. Pero ang tingin ko, dahil ito yung live stream. Baka naman kasi, nung tinignan ko yung sa app nila, dahil available daw yun sa GMA Network app, wala pang naka-upload na Running Man. Yes, nasa ULOL pa lang to. So malamang ang tingin ko, mag-upload sila ng isang malinis na episode. Pwede, Pwedeng ganun na mangyari. Sana ganun ang gawin. Kasi parang nakakalito na dahil nga pinapalabas yung commercial, dahil yung commercial ng TV ay iba dun sa live stream, hindi na ipasok yung hindi nagkaka-sync yung dalawa. Yun. So, siguro yung isa sa problema. Yun, So yun, punta na tayo sa mismong laman ng Running Man. Doon sa unang clue, nakalagay doon kung saan sila pupunta na location mismo sa Korea. And isa doon yung fortress and isang random na neighborhood, ewan saan. Na medyo magulo yung part na yun. Medyo na off kasi dalawang tao lang yung nilagay doon at parang niroroot nila for love team. Yung dalawang tao na to. Si Kokoy at saka si Angel. Yes. Base sa interaction ng mga cast, mukhang alam na nila na love team yung dalawa. Dahil pinupush ni Ruru, pinupush ni Mikael. Parang pilit. Pilit. Tsaka bukod pa doon, walang nang napanood ko natin ulit yung sa original Running Man. Ang kulang sa kanila, walang self-introduction. Yes. Wala. So, parang Diretso. doon lang sa intro, yung opening ng mga opening song ba yun? Yung intro ng Doon lang pa name nila, pero yung self-introduction, sino ba sila, ganyan, background nila. Kasi doon sa original Running Man, umuulan din. Pareho sila umuulan dito. Merong sa beginning, merong ilang minutong banter. Parang pinapakita dito usually yung mga characters o yung mga guests o yung cast din. Ano yung nangyari sa kanila previous week? Itong mga project nila na ginagawa. Medyo personal. Dito wala. Pero siguro sa mga susunod ng mga episodes magkakaroon. Kasi first episode. Saka pero di natin alam. Katulad sa original Running Man, mga ilang episodes muna bago magkaroon ng character. Yung mga cast, makakabusin ng character habang tumatagal. Dapat sa Running Man Philippines, dapat hindi mo nila nilagyan ng love team. Kasi katulad lang sa isang character doon, inalagad siya parang inassign agad siya sa love team, pero mag-shine pala siya sa second episode. Parang magkakaroon siya ng sarili niyang character. Parang sayang na nakaano lang siya sa love. Siguro kumbaga parang dapat din nila pinilit. Kasi yung pagkakaroon ng tinatawag na love team sa Running Man ay lumalabas na lang yun lumalabas na lang kusa. Kasi ginamit nilang yun, parang hindi gimmick. Part nung laro. Ang nangyari kasi, nagkaroon ng tinatawag ng Monday couple dun sa si Song Ji at si Gary. Kaya Monday couple, dahil tuwing Monday yung shoot ng Running Man.
Ngayon, ang nangyari kasi, merong isang team huhulihin yung kabilang team. Ngayon, para hindi mahuli si Gio, although na hawak na siya ni Gary, tinawag niyang Opa. Ganyan. Tapos parang si Gary, pinaglalaroan mo ba yung puso? Kasi si Gary sa words, dala songwriter siya. Oo. So, sige, ayan na. So, doon nabuo yung yung parang hindi siya yung pilit na kusa siyang ginamit siya sa game na advantage ni Gio para hindi siya mahuli. And kumbaga, nilaro na lang nila yon na every now and then lumalabas. Hindi siya pilit. So, doon pa lang sa doon sana sa, yung ginawa ni pangalan ni Buboy. Yung pwede na yun kung hindi lang binuo yung love team pwede na yung ginawa niya sa bahay. Pwede nang gawin pwede nang pang-start din kung magagawa mo sila ng love line. Kaso dahil may hinanda na silang love team, parang biglang putol, di pwede gawin ni Buboy yun. Ganun. At yun nga, parang maraming missed opportunities pa. Kasi ini-establish nyo pa lang Oo, simula pa lang, bakit gano'n na agad yung parang nilurot mo yung mga gusto sa love team na doon lang mag-focus sa may love team na yun. Sabi, inaagawan ka, parang ha? Oo. Kaya ang tingin ko, kaya siguro sila hiniwalay. Ang ko naman doon is, sayang kasi, ang dating sa akin, parang lesser members tong dalawang to, si Kokoy at si Angela. Samantalang itong 4 o 5, si Ruru, si Glyza, si Lexi, si Buboy at saka si Mikael, parang ito yung upper members. Ang cringy ng sinusubukan kasi nga alam nilang may love team sila, kailangan gumawa ng love life. Para sinusubukan nilang gumawa ng moment. Kasi di mo medyo cringe siya. Sana ang paliwanag na lang na ginawa nila diyan, kunyari hindi nila talaga na-solve yung puzzle na binigay. Kaya nilipat sila sa ibang lugar. Sa mas malayong lugar. Mas malayong lugar. At magiging member 6 at 7 talaga sila. Kasi yun yung lumabas doon sa dulo, di ba? Sila ang member 6 kaya at 7. Parang nawala ng saysay yung unang mission kasi wala namang naging consequence kapag hindi mo yun na-solve. Oo. So, katulad nun, hindi na-solve nasa airport na sila, hindi pa na-solve lahat ni Ruru, hindi pa na-solve lahat ni Mikael. Hindi! Ni Buboy. Nasolve na lahat ni Mikael. Si Mikael ang unang nakasolve. Si Ruru, doon sa may yung una. Doon sa card. Sa card. Kasi yung location Tama. So maganda sana na yun yung naging consequence na mas malayo yung pero kasi na-solve ni Angel yung yung telephone number. Kasi binubura Kaya parang walang sense na magkasama sila ni Kokoy. Kaya nga yun nga na bakit bigla silang nilipat ng lugar? Pwede naman silang pagsama-samahin kasi pinagsama-sama rin naman sila doon. Sa fortress. Ang laki ng fortress. Yes. At isa pang doon is yung di ba meron doon yung parang nasolve na nung 5 yung kanilang mga pangalan doon sa fortress. Itong dalawang nasa malayo, hinahanap pa. Tapos, pinakita na, nasolve na namin. Ito na yung inyong running man name tag. Tapos, pinapunta sila sa, sa lugar na yun. Sa fortress. And then, nagpanggap silang, di namin na-solve Tapos, tsaka, pinakita na, may name tag na rin kami. So, parang, kung sa running man yan, ang gagawin, hindi mo na ipapakitang na-solve nila, Angela, yung nila. Yung, tawag nila, yung puzzle nila. At sabihin wala silang name tag. Tapos tsaka pa lang ipapakita na yung paano nila nakuha. Ginawa naman nila sa second episode yun. Pero kasi pilot to Walang excuse. Pero yun nga, sa pilot kasi. Hindi naging maayos yung pag-storytelling nila. Sa unang episode, siguro hindi ko kasi masabi na kasi nakita naman natin nagawa sa second episode. Sa second episode dun, maraming nakakatawa. Siguro dahil sa dahil nakakatawa talaga yung game na yung consequence ng game na yun. Tsaka parang sa tingin ko nawala ng fairness dun sa kasi meron agad badge na binigay dun sa first na yun, yung magbubuo sila ng pangalan. Badge yun tawag nila Tapos, nung, siyempre si Ruru, ang dali ng pangalan ni Ruru Kaya nawala ng fairness yung, na yun, sana... Si Ruru yung huling dumating dun sa 5 batch dun sa fortress. Si pinakamahaba. Si Glyza ang pinakamahirap sa kung tutusin. Kasi Kokoy, parehas na letter. Buboy, parehas na letter.
Mikael pala, mahirap. Oo. Pero natandaan ni Mikael kasi may technique siya. Oo. Yun din yung magandang nakikita natin kung paano mag-formulate ng puzzles or sagutin yung mga puzzles per individual. Katulad na, si Glyza de Castro, sinulatan niya yung hita niya, tsaka nung sa name niya. Si Mikael, binatay niya sa numbers. Di ba? 13, 11, 0, mga ganun. At kaya siya naging second na nakabuo. At nakita natin kakulitan naman ni Buboy dito. Yung inagawan niya si Glyza lahat ng Oo. At talagang humuhulas siya. Oo. Tapos yung kinagat niya yung puzzle. Yung isang puzzle piece para puputulin niya yung saan. Pero sabi niya, ito na. Pero yun yung isa sa parang sana walang tulungan. Oo, sana nga walang tulungan kasi parang nangyari, nawala tuloy yung competition dahil tinulungan ni Miguel tsaka ni Ruru. Dahil alam naman natin na lahat ng 7 o lahat ng 8 running man sa history ay lahat yan for their own wala kumbaga kanya-kanya. At doon yung lumalabas yung yung ingenuity, street smarts, lahat-lahat doon sa na yun. Pero tingin ko, mukhang nung second episode, medyo binawi nila. Bumabawi na siya. Tapos nagkakapiku na. Pero mga bandang na yun, late part na yun nung second episode. So, nakuha nila lahat ng names nila and napunta na dun sa susunod na bit. Yun ang sa dun sa dissatisfied ako, yung sa walang self-introduction. Dapat dun pa lang sa, di ba nagsama-sama sila dun sa nung nakuha nila names nila. Dapat dun pa lang sa portion na yun, nagkaroon na ng self-introduction. Parang pinakilala nila sarili nila sa audience as Running Man Philippine cast members. Kaso walang nangyari. Kasi kilala natin si Glyza, kilala natin si Buboy, kilala natin si Mikael, kilala natin si Ruru. Yung tatlo, medyo bago yan. Hindi natin kilala si Coco, hindi natin kilala si Angel. Wala tayong idea sa kanila. Si Angel kamukha lang ni Kailin Alcantara. Yung isa si Kokoy parang vlogger pero hindi mo siya hindi ko siya nakikita sa TV eh. Kahit sa internet, di ko na yung isa si Lexi, yun wala talaga ako idea. Hindi ito yung Lexi na sikat sa internet. Dito Pero isa pa pala, yung long shots nila. Sobrang long shot na to the point na alam natin fish eye yung lens. Tapos sobrang wide to the point na di mo na makita yung Di mo na makikilala yung mukha nila. Sobrang liit na lang nila. At paling pa. At yun ay dahil para ma-shoot lang yung buong fortress. Yes, sana ay pwede namang gamitan ng mid-range na lente na hindi naman pati yung sky ay buong buo. So, alam naman natin na yun ay tourist destination na ganyan. Alam ko, pinakita naman nila yun yung naka-wide shot. Kasi sa Running Man, pinapakita yung lugar. Diba? May establishing shots, may music, tapos may mga text na kung ano to, ano yung historical significance nito, saan to makikita. Bago yun pumunta sa yun na yun. Oo, yun na yun eh. Pero hindi eh. Parang pinapakita pa rin nila kahit tapos na yung no? To the point na nasasacrifice yung banter ng mga tao kasi sobrang liit ng mga tao, ang laki-laki ng space. So, di naman sinasabi na na mali yung ginawa nila, pero hindi mo kasi ma-appreciate dahil hindi mo alam kung titingnan mo yung background ba o yung mga tao na naging interact. Ayun nga, kasi nabubura na yung mukha sa sobrang layo. May isa ko nang pansin sa Running Man Original. Pag nagkabanter yung mga tao, isisentro agad ng camera. Parang tinututok agad nila sa dialogue ng cast. Para magkaroon, doon nakukuha yung mga nakakatawang eksena, nakakatawang dialogue. Sa Philippines, hindi napapansin pag nag-joke yung Hindi kasi kulang sa camera. Konti lang yung camera na available. And alam naman natin kung bakit. Ang Running Man kasi halos 100 yan tao ang gumagalaw dyan per episode. Siyempre, sabihin na natin, mas konti yung workforce na pwedeng ilagay dahil nasa iba kang bansa. Kaya nakita nga natin, iba doon Koreano eh. Halos yung mga crew doon, Koreano eh. Kasi nun, sa original cast sa Running Man
Korea. Katulad ginawa nila sa Running Man China. Nung nag-pilot episode ng Running Man China, nagpadala ng crew yung Running Man Korea sa China para ma-guide yung crew doon. Para siguro mga nakailang episodes yata yung crew ng South Korea bago bumalik sa original crew nila. So ginaid muna nila. So dito dahil maliit yung budget ng Pinas. Yung Philippine crew yung pumunta sa South Korea para ma-guide ng original. Pero hindi lang 'yun. Una, kapag ikaw ay pumunta sa ibang bansa, limited lang yung madadala mong equipment. Yes, oo. Kasi kasama yun sa magiging bagahe. Pangalawa, insurance nun. Pangatlo, yung mag-ooperate nun. So, syempre, yung ibang manpower niyan, at tingin ko, yung iba din gamit, nirentahan doon sa lugar. And alam na natin, mas mahal doon. Pero yun nga, nakita natin yung mga na-sacrifice doon. Una doon, yung sa second race, o second mission, yung acupuncture na tinatapakan. Basta, sahig, na parang may mga spikes siya. Acupuncture mat, yes. Iba nun. Kasi doon sa mga previous Running Man Korea races, malalapad yun. Siguro mga 2 tao kayang tumakbo. Kasi usually, side by side, tatakbo sila. Pagpalagay natin isang lane ng minor na kalsada. Pero dito sa parang maliit lang, pang isang tao lang talaga yung kayang bike lane. Hindi nga siya bike lane parang lang talaga Tapos parang pinatong lang talaga ganun sa ibabaw na square mat na mabibiling ganun. Na syempre kapag tinatakbuhan nawawala sa pwesto na o parang lumalabas tuloy na parang nadadaya na mga ganun. Hindi lang 'yun. Kumbaga parang ang dating din ng props ay medyo low key. Low budget. Low budget talaga. Sobrang low budget. Ay, isang game doon yung sa Arrow, batawag doon. Target shooting ba ito? Hindi, archery. Yun? Traditional archery. Tapos ganun yung plastic na Pero okay lang yun kasi kahit naman ng Running Man Korea gumagamit nun Oo, tama. Medyo boring lang yung yung mga naganap sa sa game na yun. Kasi rin may question pa ako sa game na yan. Yung part na yan. Ginupo sila base dun sa leadership. Si Angel lang nanalo dun, 'di ba? Tsaka si Mikael. Si Angel ay naka 1 point, si Mikael ay naka 10 points. The rest ay 0 points. Oo. And si Mikael dapat may advantage siya kasi siya yung pinakamataas Ang nangyari, naggrupo-grupo. Hindi natin alam kung paano sila nagpilian ng kagrupo at itong kay Mikael naging 4. Yung tawag dito, yung challenge ay mahirap pag marami kayo dahil nagkakabuhol-buhol, gano'n. So, nagkaroon ng disadvantage. Parang walang sense na mataas yung points ko over do sa isang isang kalabang team leader. Tapos, ako yung may disadvantage. 'Di ba? So, di rin natin alam paano namili ng kasi usually minsan nga sa Running Man sa mga unang episodes kapag di napipili o least na napipili, ikaw yung pinaka-weak. So walang ganung sayang yung apa tawag sa yung kwento ba yun Banter. Di ba ito yung yung pagpipilian na yun, sayang pa na rin. Content na rin yan content na rin yan halimbawa, yung isa di natin alam kung sino yung huling-huling pinili. So, di natin alam kung sino yung pinatinitingan ng ibang ka-members na weak. Diba? And malay mo, yung pala si Angel na hindi, siya pala yung leader. Si Buboy pala. Tapos, ito yung kasi kaya naman nung kasi. Nakikita naman natin nandoon yung elements Pero, parang di natin nakikita kasi nga, cut away dun sa susunod na bit na grupo na sila. Tapos, di natin alam paano napili yung grupo na yun. Tapos kung sinama pa nila yun, tapos di ba gusto nila pahabain yung hindi naman nila pagkakalis ang episode. Mas sana mas magpapahaba pa sana nila yun kung sinama nila yung panili. Oo. Kasi yung sumunod, sa unang ikot nung relay, habulan kung sino yung nasa pinakadulo nung pila, yun yung tatanggalan ng ang nangyari, after noon, cut na sa susunod na episode. Yes,
Tapos yung kasama pala sa ano yun, yung nasa race pa rin sila nun, di ba? Yung second na takbo nila, yung ano na yun, yung natalo po sila dito, sila Mikael Daes dahil yun nga medyo sumasabit tsaka mahaba kasi sila yung isa 3 lang, mas madaling makakahabol. Mas maaabot pa nila. Pero entertaining kasi yung talagang semplang nila, lalo na si Buboy. Si Buboy lumilipad kung makikita nyo dun Tapos nakita natin dito na parang si Ruro yung yung Spartan Ace, Spartan commander ng na parang si Jungkook sa Dahil siya yung yung aggressive sa name ripping. Name ripping. Pero yun nga, parang bitin kasi dalawang mission lang yun technically. Yes, oo. Sa 40 minutes. Tsaka 45. Isa pang 40 to 45. sayang na pwede din sana pang content. Yung nasa loob ng sakyan habang on the way sila. Kasi pwede na, kaya naman may sa kahit isang camera lang palipat-lipat na lang ng kung limitado sila ng ng camera. Basta ilagay lang nila sa isang nasakyan yung mga cast. Makakagawa sila ng content doon pero ang tingin ko kasi, ewan ko lang kung nasabi ko to doon sa una nating episode, yun yung isang part na pwedeng tanggalin na pwede na yun sa sa commercials. Kasi usually yung bit na yan sa original Running Man, nagrarun yan ng mga 4 to 5 minutes. Ngayon, naisip ko, kung may tatanggalin man sa para i-sacrifice sa mahahabang commercials na ito yung biyahe mode sa Running Man. Yung mga kwentuhan lang nila, ganun. Nasa loob, sa mismo, sa mismong bus or sa may mismong Running Man na hindi yung kung kararating lang nila dun yung na yun Pero kasi maganda rin dun yung syempre yung lunch break nila na part din ng mission. Yun nga yung tipong walang masyadong consequence yung bawat mission doon sa takbo ng buong araw. Maliban na lang doon sa nag-accumulate sila ng badge na yung pala kapag sa second episode doon natin nalaman para saan yung badge. Kasi usually sa Running Man, yung mga kino-collect na yan, ine-explain na sa umpisa pa lang kung gaano siya kahalaga. Kaya motivated tong mga na maka-accumulate nun. Kasi it's either punishment o yung reward. Yung speaking of punishment reward, di ba pag ine-explain yung mechanics, yung sa umpisa pa lang ng episode, i-explain ko bakit anong purpose ng Running Man cast members, bakit sila nagkakaroon ng competition, bakit ano magiging punishment ng manatalo. Wala yung explanation na yun. So para sa mga hindi fans ng Running Man, hindi aware doon, magtataka sila para saan yung laro nila. Para saan yung mga badges, mga ganun. Hindi nila agad na ipaliwanag na feeling nila, napanood na lang lahat yung Running Man. Mga ganun yung simula pa lang, dapat na ipapaliwanag nila kung para saan lahat itong mga nangyayaring ganun. And speaking of paliwanag, hindi medyo okay yung yung nagpapaliwanag. Yung nagboboses ng parang si PD Bopil. PD? Yung nila PD. Yung parang director nila. Kasi sa Running Man, meron doon isang tao na nagpapaliwanag ng rules kung paano lalaruin yung game. Ito kasi yung pagkaka-record ng mismong mechanics, parang someone na hindi binabasa yung mechanics, kundi nire-relay lang kung paano niya naiintindihan. Kasi minsan nauutal, minsan namamali pa. Tapos babalik ka dito para kwan, mga ganun. Yung sana parang dinab over na lang ng na may nagbabasa nung di kaya bigay nila yung yung papel instruction, pabasa nila sa isa sa mga cast members. Pwedeng ganun. Kasi sa Running Man South Korea original, pag hindi pababasa kay Jason, di ba? Kahit hindi siya mag-spill doon, magbasa yun ng instruction. Tapos pag hindi naintindihan ng member, pwedeng i-explain nyo ng prod, pero kahit na hindi napakita yun sa sa scene Basta maintindihan lang Basta napakita lang na binabasa yung instruction, maintindihan ng viewers. Tsaka sa Running Man, hindi binabasa lang yung instruction. Habang binabasa yung instruction, may nakikitang semi-reenactment nung hindi man necessarily graphics. Minsan reenactment talaga. Reenactment nung yung gagawin, katulad bubuuin yung pangalan.
Minsan naman, ano siya, tawag dito, 2D graphics na full frame. O pwede rin simula dun sa habang ginagawa yung laro, kakat-cut na lang. Katulad doon, di ba, nagre-reenact ng ibang mechanics doon yung mga, yung mga PD. PD ng kukunin yung something, kamay nila, ano yung gagawin. So, yun yung kulang kasi binabasa lang eh. Tapos tayo, ini-imagine lang natin yung yung mangyayari. Katulad nun, sa unang race, kinuha lahat ni Glyza De Castro lahat ng letters. Hindi na pinakita yung sayang yun. Kung sana yung pagkuha ni Glyza ng letters na dapat pinakita at kinunan sa camera para content din yun eh. Pampaan din. Uy, ginawa ni Glyza parang... Hindi. Nakunan yun ng camera. Sigurado yun. Kasi may kasama siya eh. Tsaka may nakatutok na dun eh. Pero hindi nila ginamit. Kaya parang nagulat na lang. Wala nang makuha si Buboy. Kaya ginakaw niya lahat. Kaya ginawa, hinanting na lang niya si Glyza na bigla-bigla na lang sumugod na gano'n na hindi natin alam bakit sumugod si Buboy na gano'n, di ba? Kasi wala na pala. Parang hindi na pagtagpi-tagpi yung yung pagkakwento din sa yun. And then, yun nga, parang siguro kasi first pa lang. Pagbigyan pa natin, malay mo naman sa second, third. Sa third race, maiba naman. Okay naman yung natawa tayo din sa sa pool area. Hindi, sa pool area medyo na rin ako kasi hindi rin pinaliwanag yung paggugrupo-grupo ulit. 'Di ba? Kasi nagpalit ng leaders. Naggrupo-grupo ulit sila. Hindi masyadong hindi masyadong siguro masyado silang napapahaba. Gusto nila pahabain pero ayaw nila gamitin yung yun na possible content na yun. Ay kasi isang nakita ko medyo ang daming commercials dahil ilang beses na commercial sa buong run ng 3. At ang isa nun ay tumatakbo ng 4 na minuto. So 12 minuto yung nawala dun sa 45 minutes na And sige sabihin natin napakahaba, pero at least ang maganda kasi sa Running Man, hindi mo kailangan tapusin yung buong episode doon sa same episode na yun. Halimbawa, minsan nagke-carry over siya sa episode 2 tulad ng nangyari ngayon. And doon sa ending ng episode 2, hindi pa rin siya tapos. At magke-carry over pa siya sa episode 3. Pero sabihin na natin mga 10 minutes lang yun dahil patapos na eh. Pero right after ng matapos yung first name tagging sa episode, technically episode 1 pero nasa episode 3 na tayo. Susulpot na yung bagong event kung saan iba na. Parang bagong series nung episode na yun. Yung bagong series ng event. So, ganoon naman yung Running Man. Pero usually ginagawa niya hanggang 2 episodes lang siya nagke-carry over. And hindi magsasacrifice ang content doon. Kasi punong-puno yun. Kung ganun yung mangyayari na talagang makikcarry over yung Kasi dito, sacrifice yung yung contents eh. Kasi nawawala nga yung mga content. Kasi nga, dun sa unusual pa yung putol dun sa tawag dito? Sa mga takbo, sa commercial break. Sa commercial breaks. Tapos bago mag-commercial break, nilalabas na nila yung preview ng susunod na mga mangyayari. Na medyo nakakalito. Kasi akala natin nun, after nung sa swimming pool event, hindi na magke-carry over yung takbuhan. Dahil may pinalabas na silang preview nung na nangyari. Kaya parang useless din kung ina-hype mo yung event. Next episode na ang weird nung choices. So, sana yan sa first at saka second episode, sino ang mga nag-shine dito at saka mga nakabuo ng character nila? Si Mikael Daes. Tsaka si Angel. Si Angel, na naging siya, strong competitor doon na sa sa name tag rating. Tsaka si Glyza sa tingin ko di niya kailangan ng love team. Kasi para siyang Song Ji-ho, gang-ho, nagtapak. Siya, para siyang hunter talaga na. Yes, Kaya parang dapat din na hindi siya agad ni-root sa pagiging pagkakaroon ng love. Kasi wala rin naman nangyari doon sa wala naman din sa advantage niya na meron siya nabubuong love team with Kokoy kasi
di rin naman naging effective dun sa ano nila, doon sa game nila. Di ba sana kung nakaka-apekto kay Kokoy o kay Angel, yung tipo nawawala sa nag-blush, hindi makakonsentrate. Kasi ganoon yung kay Gary. Kumbaga nga, parang pinaglalaruan minsan ni Gio na na to her advantage. Kasi bigla na lang minsan, Mandico, bigla niya, tatry do rin, iiwan. May ganong mga eksena. So, tapos nakita natin siya, aggressive. Una niya na out si Mikael pa. Si Mikael Daes na akala ko, itong si Mikael, dahil alam niya yung game, medyo kampante siya. Dahil, wala pa tayong 5 badge. Ba't kayo natatakot? Tapos biglang sumugod sa kanya si Angel at hindi siya nakalayo talaga. Nakuhanan siya ng Pero nawala yung strategy na Angel doon Naitatago niya muna yung badge. Sumugod na rin siya agad nung pagkakita niya. Ayun na si Pero ang point niya kasi doon, papakita lang niya na 4 lang yung badge niya. Tapos yung pang-5 niya, pag nakuha niya, tatago lang niya sa Halos lahat sila ganun. Si Glyza ganun din, di ba? Isa lang yung nakikita natin na badge niya, pero tinago niya yung iba. At ang style naman ni Glyza, maghihintay. Papahinga, di siya tatakbo kasi okay na siya Ang kawawa, si Kokoy, si Buboy. Dahil 0 yung nila, badge si Kokoy nakakuha isa Si Buboy, lahat nung nilimas ni Kokoy at nakuha ni Glyza, wala na. Kasi ginawa ni Glyza, binarik niya yung kaon. So itong si Buboy, tontuwa, meron na. Pag yun, wala. Second wala ulit. Yun. So may comedic at expected na yun kay Buboy. Meron pa ako isang dyan, yung kay Lexi. Yung bigla siya tumilapon sa pool na hindi naman siya kasali sa Oo nga pala. Kasi sa Running Man, yung ejection seat sa nangyayari talaga yun na mali yung na-eject. So kaya pala siya umiyak. Kasi hindi siya yung dapat ma-eject Si Angel ba? Sila Angel, di ba? Si Angel yun. Sila Angel yun Siya yung na-eject, siya yung umiyak. Kasi di siya prepared. Si Ruro Madrid niya, di ba? Ayaw na raw yung ayaw ko na laruin tong game na to, Dahil kasi mataas din siguro lagpas 6-7 feet. Yung mga tilapon, lalo yung mga payat, yung tulad niya ni Lexi. Ang lakas nung tilapon niya. Tsaka bigla. Kasi hindi dapat siya titilapon ng time na yun. Pero nagulat siya At ang nakakatawa nga yung unang lipad niya ni Boboy Sinabi niya doon sa mga Korean na I almost saw Jesus Christ. Kasi sobrang takot Yung sa siguro, sa tingin niyo ba, makakailang episode yung Running Man Philippines? At sa buong run ba na ito, sa South Korea lang magaganap yun? Lahat ba nung season na to, dun sinot? Ata. Yung buong season na yun, dun sinot. O baka nung half? Pwede rin half, pero hindi natin alam kung ilan episodes bago mag-carry over sa susunod na episode. Pero isang buwan Isang buwan sila. Ay, hindi lang isang buwan. Isang buwan ba? Isang buwan, kasi last Kauwi lang nila Kauwi lang nila halos, so medyo mahaba-haba yung kung masipag sila mag-shoot, kung hindi sumasakit ang katawan, di sila nagkakasakit dahil yung first episode pa lang na to, nagpapaulan sila ng tapos pawis. So, ang tingin ko naman dyan, hindi nila kayang mag-shoot ng kasi mamamatay yung mga crew. At pati yung mga artista at kailangan din naman magpahinga. So, kung yan ay talagang siguro at least 3 araw na shoot o 4 na araw na shoot tapos 3 araw na pahinga. Tapos ang shoot salitan. Kasi tingin ko yung buong isang episode na shoot ng isang buong araw. Okay. Tingin ko parang pinapahiram ng Running Man South Korea yung gamit nila sa Philippines. So parang susulitin nila. Yung gamit as in yung props o yung mga camera? Yung mga props, yung mga kita mo props. Yung preview para sa next episode, sa episode 3, yung sa nawawalang kwintas. Yung gamit na yun, obvious yung mga Running Man fans pag-real din sa atin. Pero basic lang yun. Yung background. Hindi, lang yun, location lang yun na madilim Pero ang tingin ko, yun nga, kung may pinapahiram na gamit, siguro yung mga props. Pero yung mga equipment, parang hindi. Bayad yun. Hindi. Mahal yun. Iba Una kasi, bagay, iba. 10 years ago, 12 years ago, pinalabas ang unang Running Man. At nakita natin yung quality.
Oo, at bawat isang tao doon, 2-cam setup yung nakasunod sa kanila, 2 camera. Pwera pa yung mga standby camera sa bawat stops. So, di ko mabilang kung ilan. Oo, first episode pa lang yun 12 years ago. Oo, 12 years ago. Tsaka yung mga PD. Kaya nga, 12 years na nakakaraan, pero yung quality dun sa mga camera, medyo di pa tayo nakakahabol dun. At hindi natin sinisisi yung kasi hindi mo talaga mahahabol yung dami ng cameras ng Kahit yung mga original running. Sobrang dami. Yung mga gas na nila na mamangha pag nakikita yung yung mga camera ng Running Man. Ang dami. Tsaka ang style kasi sa original na Running Man, mag-shoot sila ng 2 araw na sunod for 2 episodes, di ba? Tapos, for 2 weeks na episode na yun. So, kumbaga, may malaking pahinga siguro. Halos kumbaga, kung 2 araw sila nag-shoot, 5 araw ng pahinga plus another week bago sila mag-shoot ulit. So, kumbaga, hindi kagaya dito sa atin. Na pwede talagang Tsaka sa sobrang dami ng footage nun, ini-imagine ko ilan yung editors nila, ilan yung SP nila, yung segment producers. Sobrang dami. And let's face it, hindi ganun kalaki yung nung budget. Kasi alam naman natin, Pilipinas to, hindi to South Korea na malaki ang para kasi malaman ko ano yung i-input sa na story dun sa episode. Merong isang cast nila, isang PD, may isang writer, may 2 cameraman yung sa so medyo hindi kakayanin ang budget ng Philippines ng Running Philippines. Medyo malaki nga yung budget nun, siguro. Hindi lang yun. Sa umpisa ng mga episodes ng Running Man, merong isang dedicated na crew para sa isang tao. Na to the point na kayang kontrolin nung nakatalaga sa kanilang producer yung narrative kung ano yung kung ano yung banter. Kasi minsan ang kabanter nila yung mga cameramen. Tapos sila, automatic nagkwekwento, nagnanarrate. Ako, pupunta ako ngayon sa SBS, ganito, ganyan. O kaya ang kitaan namin dito sa sa lobby. Yung biyahe papunta pa lang, papasok pa lang. Nasushoot na yun. May isa pa lang, speaking of crew, may isang namali yung cameraman ni Angel sa episode 2. Hinabol niya. Nag-repeat, nagtatago. Tinawag niya pangalan, Angel. Oo, narinig dun sa Oo. So, itong si Angel naman, nalumingon din. Oo, at doon naman niya nakita si Lexi at natanggalan ng tag. Oo. Pero interesting siya kasi original enough para mag-stand alone bukod dun sa Running Man Pero in a way, nag-aabol pa talaga. Tsaka may mga hinahanap din tayo talaga na hindi natin makita dun sa Dahil nga napanood kasi natin yung Korean version na original. Ilang episodes yun? 600 plus na ba? 500 plus? 700 na. 700 na ba napapanood natin? Kasi talagang sinusubaybayan ba? Tuwing tanghalian nga, Running Man yung... Pero hindi natin kasi maiiwasan talagang ikumpara. Oo. Kasi yun yung original Tapos bibigyan mo kami ng ng version na ganito. Parang okay lang na kasi may uniqueness nga. Tapos dahil nga maintindihan mo naman sa budget pa lang medyo laylo na. Pero hindi mo talaga maiiwasang ikumpara. Na-expect ko rin di ba pag-usapan natin nung umpisa ba, nung pinakalala ng cast. Na-expect natin magiging leader si Liza. So, in-expect ko siya yung magbabasa ng mga rules or silang dalawa na si isa pa si Mikael. Sa kanila, si Mikael. So, magbabasa ng rules, sila yung binabasa naman ni Mikael. Binabasa naman. Binasa nga rin ni Buboy pero wala kasing Jesok nga sa kanila. Yung tipong central central figure na MC. Siya yung magko-control nung sasawayin yung mga taong o siya yung mag-uumpisa ng usapan. So, pero pwede rin ayaw muna ni Glyza na mag-lead ng na parang ayaw niyang Pero tinatawag na siyang Bossing G Boss G na tawag sa Boss G na siya Binigyan na siya ng Boss G pero hindi pa pinapakita bakit Boss G.
So, kailangan lumabas yung niya dito, leadership niya dito. Siguro naman by second episode kasi as a second mission. Second mission. Dahil dito mayroong storyline na na pinakita doon sa preview. Which is yung may nawawalang running man na Philippines na kwintas. Tapos parang detective story ang Kasi yung kwintas ito yung dapat yung mapapanalunan ng yung mula sa episode 2 na game. Siguro, pwede. And, bakit doon sa nakita ko, parang Korean yung nagnao Hindi natin alam kung... Pero, parang suspect ako si Haha yun na, kasi may parang bigo-bigote doon sa Pero, baka may guess na, Bakit mo si Ryan Bang? Pero iba klase ako na, may naging silang running man members. Kaso mahal yun, sigurado. Sino kaya Pero nasa Korean na sila why not? Tsaka co-produce ng SBS. Malayo kasi, di ba may dapat may running man, gathering, fan meeting, dapat na... Sa Pilipinas, pero di natuloy dahil sa COVID. Oo, dahil sa pandemic, di natuloy. Malayo yun nila. Baka yun na yun. Gio na lang. Sino pinakamaliit ang sa kanila? Ay, mahal si Gio. Sechan! Si Sechan, bigla. Sechan! Si Sechan nga. Si Gio, napakamahal nun. Oo. Mahal sila Gio, Jungkook, Jisoo, mahal. Lalo na si Jisoo. Kaya nga Jisoo mahal. So, ewan natin kung sino yung... Malin mo si Haha. Gusto mong dumami yung kanyang YouTube subscribers. Exposure! Dahil siya yung pinaka Pwede. Siya, kasi medyo di ba? Parang mabae yata. Parang baka nakalisigay sila. Ewan natin. Pero ito pa pala isang problema. Dun sa naumpisa na yung name tag raping. And meron akong dalawang taong na out. Si Mikael Daes at saka si Lexi. Si Mikael, nung natanggalan ng name tag, merong yung narrator or yung production director. Yung yung pag ina-announce yung Mikael out. So, nung unang ginawa yun, meron siyang parang effect na sa PA system lumalabas, which is consistent sa Running Man. Pero nung si Lexi yung natanggal, nawala. Flat lang na Lexi out, na walang sound effect. Tapos, nung in-announce yung yung pwede open na yung bonus ang tawag doon? Bonus room. Meron ulit. So, yun, hindi consistent yung editing na lang sound effect. Episode 2 na to. So, sana maayos pa yung sa mga susunod na kasi syempre, isa dun sa yung iconic na from episode 1 hanggang itong 700 plus na kapag tinawag kang out, yun yung boses na maririnig natin. O yung effect na maririnig natin kasi minsan babae yung nagsasabi. Pero effect pa rin. Consistent yun. Oo, consistent. So, yung consistency sa ngayon medyo kulang. Pero amin natin, mahirap talagang gayahin yung And siguro naman after nung nakita natin first episode, second episode meron na agad improvement. And hopefully by episode 3, hindi man lahat ng kinks ay maplansya. Pero kumbaga consistent na. Kasi nagawa 'di ba? Yung frame rate, okay. Yung mga moments kung saan nag-freeze at okay. Yung parang nagawa na pala 'ton, yung kay Angel, na nakalima na pala siyang badge, hindi muna pinakita, nagaw niya muna yung kay Yung problema na sa episode 1, 'di ba? Yung pag-cut, tas ito kasi nung nakita natin si Angel biglang manghahablot na eh. Tas yung pala nag-flashback na nakompleto na pala niya yung badge at na-overheard niya si Mikael. Sobrang ingay din kasi ni Mikael eh. Na-target siya agad. So, yung ganong editing, nakuha na nila ng second episode. So, sana magtuloy-tuloy. Yes. At mag-improve. Kasi na-enjoy naman natin, diba? Baka hindi kaya magkaiba yung possible na para mapalabas nila agad. Iba yung editor ng iba yung editor ng episode na to. Yes, pwede yun. At yun naman talaga din ang ginagawa sa Korea. Kasi sa mga napanood nating mga Running Man episodes, meron talagang iba-ibang editing styles na napapansin natin na na naging part na ng Running Man flavor na iba yung style nito. Kasi bawat mission, bawat episode, iba. Kaya okay lang din.
Tsaka maraming editors kasi talaga ang Korean. Kasi bawat segment yun eh. Yung unang segment, introduction, iba nag-shoot nun, iba nag-direct. O di man nag-direct yung nag-segment producer nun. Tapos, doon din sa van part, iba din sigurado yun. Ganoon din sa may pagkakain sila, pag may mission. So, marami talagang tao. Kaya, ang dami kong reklamo, di ba? Pero hindi dahil sa ayaw ko dun sa Running Man Philippines. Kasi gusto ko rin naman siya magtuloy-tuloy. Gusto lang natin mag-improve. Yes. Kasi nagawa nila may sarili siyang flavor. Although sabihin natin, nangangapa pa yung mga tao doon sa magiging character nila. Pero ganoon din kasi yung original. 'Di ba? Si Kwang Soo nun, sobrang magalang na magalang. Ang ano pa dito, nangangapa pa sila sa kung ano yung magiging character na bubuuin nila. Mga ano na kasi, ang mga sanay na kasi sa variety show yung mga kasi, maliban lang kay Gary tsaka kay Song Joong Ki. Kasi sila yung mga baguan doon. Na yun ang tinitingnan natin na sila Lexi, sila pangalan nito? Angel, tsaka si Kokoy. Pero kalagitnaan, ito sa episode 2, lumabas na yung ano nila, yung mga personalities. And kaya nilang i-handle. Nakita natin dito yung athletic part na kay Ruru. Yung pagiging mautak na kay Mikael. Tapos nakita natin si Angel, bigla nga itong out of nowhere. Oo. Biglang siya yung nagtatrump sa lahat ng mga challenges halos. So, meron pala itong pagka-Jiho Ace. Pagka-Ace ang dating. Na hindi na niya kailangan si Kokoy sa love. Kaya nga, hindi naman na kailangan. Ang medyo nga ako is yung kay tawag dito. Yung kulit ni Buboy nandoon eh. That expected mo, pero na-entertain ka. May entertain ka talaga, pero yun nga, hindi rin nasasabayan talaga ng iba. Yung kulit. Si Mikael nakakasabay kay kasi parang kaharutan niya eh. Hindi lang, pag may ginawa si Buboy, siya yung nagtutuloy nung katulad na yung sa itlog, di ba? Oo. Sobrang confident kasi ni Buboy na siya mananalo. Kasi nga nauna na natalo yung Tapos pag di ba? Yung disappointment niya, alam nating acting yun, pero dalang-dala niya. Di pa siguro sila dinuktungan pa ni Mikael. Di pa siguro sila sanay mag-atagnan yung interact sa isa't isa. Saluhan ng pero kahit naman yung original cast 12 years ago, di rin naman sanay. Di ba? Lumabas na lang yung kulit nila na episode 3, episode 5. Lalo na episode 5, yun yung humalik na si Jungkook kay di ba? Episode 5 ba yun? Kay Gio? Hindi pa episode 5, 17, 16, mga teen. Malayo. Mga ganun. Ayun. So, kumbaga, may trajectory na. At entertaining siya. Na-entertain tayo. Tumawa tayo. Talagang nakakatawa naman kasi, lalo yung kay Lexi na bigla siyang lumipad. Talagang may entertainment din. Na sana, yung trajectory pataas, magdire-diretso. Kumbaga, hindi naman necessarily kailangang kopyahin. Huwag na sana nila ipilit yung love line. Hayaan nilang mag-bloom ng kusang love line. Huwag na mag-ipilit. Sa tingin mo, na-edit na lahat to? Hindi pa, Sana yung mga susunod, may mga mapansin sila na na hindi nga ganun. I-edit nila na maayos. Kasi na-disappoint ako dun sa dalawang sabi, buti niya lang na isalba ni Angel yung sarili niya sa episode 2. Kasi sa episode 2, napaka-cringy talaga ng nila eh. Kasi nga pilit. Pero nakita natin dito na, may ibang to. Kasi ang inaasahan ko sila, Ruru, sila si Glyza yung magdadala. Pero si Angel biglang hindi lang isa. Na isang malaking lalaki. Kasi maliit lang si si Angel, matangkad lang siya ng konti kay Buboy. Hindi nga nakapag-defend. Pero nakakabilib yun siya talaga, meron siyang strategy, meron siyang plano, and di ba nagkagulatan sa Lexi? Ang maganda dito, itinago nila sa preview yun.
Kasi ang pinapakita nila sa preview, nagtatanggal na ng nagpupunit na ng ng name tag. Si Ruru kay Buboy. Kay Buboy, oo. Yun yung pinakita nila na hindi pa naman lumabas sa pa susunod pa lalabas. Tinago nila sa Angel na nakadalawa na punit. Oo. At yung reflex niya ang bilis kasi nagulat na lang silang dalawa ni Lexi na nakita sila. Kasi papasok si Angel dun sa building. Si Lex, galing siya sa isang room. Tapos, pagkita nilang ganun, nagkagulatan sila pareho. Oo. Pero, siya agad? Tumakbo agad. Isang segundo lang, alam na niya yung gagawin niya. And, si Lexi nagulat, pero alam ko nanood siya ng Running Man kasi yung usual na ginagawa, yung humihiga, para di makuha yung yun yung technique nila ever since. So, yun yung Kaya lang ayaw nila masaktan. Kaya sabi niya, ibigay mo na. Sabi ni sumuko na rin si Lexi. So, kumbaga, maraming aabangan kasi ang daming mong di aasahan. Ang nakita ko dito parang three-way between Ruru, Glyza, and Angel. Parang gano'n yung nararamdaman ko. Ito pa isa. Napansin ko kay Ruru. Pagka si Ruru yung lumalapit doon sa babae, parang nagkakaroon tayo ng mali. Baka yun baka yun yung romance na pwede. Kasi yung pag-alalay niya kay Lexi, nilalagyan natin mali siya. Pero may Bianca kasi. Bianca kasi. Dapat ka kay Bianca. Pero pag si Mikael, parang older brother lang talaga yung dating. Yun nga Iba kasi yung demeanor ni na parang nag-i-enjoy lang talaga si Mikael doon sa laro. Pagka naman kay Buboy, parang comedy lang na. Kasi alam natin dito. Yun nga So hindi kailangan ng romantic na naipilit. Kasi sayang yung potential ni Angel at sabihin natin ni Kokoy doon sa doon sa game. Mukhang game naman si Kokoy na parang palaban din si Kokoy Masasayang yung ganun yan, yung ability niya na ganun kung irurot mo nga sa lab team na. Tapos aalahanin pa din, kailangan namin gumawa ng moment. Mga ganun. Kasi sayang Kasi ang mas magandang makita natin dun sa is yung pagiging mautak, street smart, at saka yung strategy nila sa bawat game. Kasi kahit yung ibang mga characters dun sa original na Running Man, may kanya-kanya silang style. Oo. Tsaka saka na sila gumawa ng moment. Kung may nabuo na natural na love line. Sa Mandy Couple, saka lang sila gumawa ng moment nung may nabuo na Mandy Couple fans. Tapos mapapansin niya na, gumawa kayo ng moment dyan para sa fans niyo. Kasi may automatic may fans na Dito kasi wala pa Huwag naman na yung wala pa silang target, wala pa silang audience sa love line na yun. Ako, itong sa performance nila ngayon, mas hinahanapan ko sila si Glyza yung leadership. Kasi kung siya talaga si Bossing G. Boss G. Dapat makita natin na na leader talaga siya. Oo. Sayang At kaya naman. 'Di ba? Ako tawag dito. Si Angel nagulat talaga ako diyan. Di natin inaasahan yun Si Lexi, parang nakita ko talaga mahina yan. Pero ang nakikita ko dito parang siya yung laging pagtitripan. Laging nakakawawa. Parang lagi siya yung makakawawa Na parang bagay din naman. Bagay din naman talaga. Kasi parang gusto mo siya lagi paano kaya mapapaiyak si dito? Tapos si Buboy, parang comedian lang talaga na wala namang naiaambag sa grupo, mga ganon, yung Hindi, siya rin yung parang sober confident, tas biglang trying hard yun. Parang si Sok Jin. Nakikita ko na laging talunan si Buboy. At parang mag-enjoy tayo na. Tapos pinagtripan pa nga niya yung sa teddy bear, di ba? Yung Gait sunuro. Tontuwa ako doon. Kahit si Kokoy. Hayop ka! Yung mga ganun, di ba? Kasi kahit tayo, magkakaibigan, nagsasabihan tayo ng ganun. And, ipalili pa rin niya Ayaw kasing maniwala dun sa mga grupo niya Kaya bigla, teddy bear? Tapos nung sinagot na bear, bear naman pala talaga. Di ba na, parang, napagtripan niya yung mga kagrupo niya. Kasi alam niya hindi siya lilipad pero yun nga.
Binawi naman niya nung second try niya. Na hindi rin maintindihan ni Angel. Pero isa pa pala, parang si Lexi yung yun nga, parang kawawa. Kasi naalala mo yung sa archery. Biglang pumitik sa kanya yung, hindi lumipad yung araw, pumitik sa kanya. Isa rin magandang editing yung yung question sa yung tamang yung naging R18 agad yung nasa isip nila. Yung parte ng katawan yung malaki. Malaki habang dadalaga. Hindi, habang nasa teenage years. Si Roro, naalala ko yung sagot boom! Tapos nag-iisip din yung mga yung mga nasa likod. Tapos nilagyan nila ng bubble thought bubble na Dahil tsaka lang ng blush. Embarrassing yung sagot. Alam naman natin kung anong body part yung sinasabi. Pero yun, kumbaga... Tapos parang yung si Angel yun, tsaka, si Angel di ba? Wala siyang idea kung ano yun eh. Di ba? Parang innocenteng Kaya nga, maganda yung part na yun, yung yung tanong na yun. So, yun ang ating review sa episode 1 and 2 ng Running Man Philippines. So, gagawin natin yan every week. I-recap natin yung bawat series of episode kada week. So far, ang mga natin na yun, hero for the episode natin na yun ay sa akin si Angel. Yes. Si Angel din ako. Yes, sobrang galing niya. Parang nag-shine siya nung episode 2, kumbaga nung episode 1 parang hindi natin siya masyadong pinapansin. Tapos biglang siya sa nakrinjihan tayo sa sa love team. Yun yung nakaka-off eh. Pero yung strategy niya, yung reflex niya, galing. Parang walang love team na nung second nung second episode, di ba? Meron ba? Yung tumatabing ganun sa yun lang. Yun lang. Pero tapos yung tipong pwede na sana marugtungan yung ginawa kasi papatawa si Buboy, di ba? Sa hinawakan niya yung kamay. Pinilan niya si Angel kunin yung yung bote. Kaso dahil nga nilalab team nila, parang pinutol nila agad yung wag niyo na i-explore. Wag na, tama na yung Feel ko tuloy, di na gagawin ni Buboy yung pa-joke na yun dahil parang feel niya matatamaan yung love line na binubuo Pero ang gusto ko makita dito parang ace, may pagka-ace tong si Angel na nakikita ko. Pwede magsabungan yung pagiging, yung competition si Angel tsaka si Liza. Kasi competitive sila pareho. Pwede, Pero ang isa pang gusto ko makita, okay lang namin kawawa lagi siya. No offense si Lexi. Nakakatawa ka niya pala pag naiiyak. Lalo na yung mga kapalpakan yung katulad nga nun sa sa bow. Sobrang tawa talaga ako nun Sa kanya yun, yung sa yung pumitik yung bow. Kasi, natural yung niya, yung syempre, sumablay, di ba? Unlike nung iba kasi, yung sa kanya talaga, alam mo yung triangle na Pero bagay sa kanya parang slapsticks comedy ni Kwang Zu. Parang Kwang Zu pala. Bagay sa kanya. Yun. So, yun, ang ating kamusta ang rating nyo dito? Rating ko, medyo 3.5. 1 to 5, mga 3.5 nga. Ako 3 to 3.5. Pero kumpara sa episode 1 na sabi ko 2.5 lang Pero ito, ako 2 lang ako. Episode 1. Nasundan agad ang episode 2. Naisa ba yung kaguluhang nangyari sa episode 1? Masyado kasing maraming nasakripisyo ng episode 1. Kaya bumawi naman sila ng episode 2. Kaya overall 3.5. Yan. So, yun. So, yun lang po ang ating review. Sana abangan niyo po yung review namin sa episode 3 and 4 ng Running Man Philippines. So, yun. Siyempre, meron tayong Facebook at Instagram. facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din tayong isa pang Facebook. facebook.com/fpsmedia.nca. Meron din tayong YouTube, Twitch at TikTok. youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, meron tayong website www.fpsmediaph.com. Nasilaw na naman ako sa LED. So, yun. Maraming salamat sa ating viewers. Abangan niyo po yung next review namin. Hanggang sa muli. Bye-bye! Running Man!